Mga kapatid, nasa ating pong linya ngayon si Ginoong Calixto Chiquiamco, ang President, and siya po ang nangunguna rin sa grupong Foundation for Economic Freedom. Isa pong ekonomista ang ating kakausapin sa kanila pong panawagan ngayon sa gobyerno na huwag munang ipatupad ito pong 85 pesos na aumento sa sweldo sa Metro Manila. Maganda umaga po, sir. Opo, ayan. Sandali lang po, sir. May problema pa rin kami sa audio ng ating Zoom. Sandali lang po. We beg for your indulgence sa ating pong problemang technical. Hello, sir. Mukhang sa atin na opo. ito, partner, ano? Oo. Oo, Sandali tignan lang po. At natin. sa mga nakikinig sa amin, humihingi kami ng pangunawa po. Baka po kayo ay naiirita. Kaya ang amin po lamang ay kahinahunan na tanggapin ng mga bagay na hindi ho natin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po natin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Pwede ba natin Do your baguhin na job. yan? Oo, tignan mo nga, Ayan, Tita issue Dimpy, na kung yan. pwedeng ang audio niya ay sa telepono. Oo, Nahihiya po tignan kami sa natin. inyo. Ginambala natin tong taong ito na napaka-abala sa napakarami ho nilang trabaho this morning. Okay. Ang sinasabi po kasi, mga kapatid ngayon, ha, halimbawa, ang binabanggit po ng DOTR, bakit daw po, sabi ho ni Ginoong Vigor Mendoza, na kaya po papayagan na yung fare increase na dagdag na piso sa minimum wage. Kasi nga po, for Metro Manila, nagtaas na ng sweldo. Yan yun binabanggit niya. So, ito na po yung effect din nung pagtataas po sa sweldo. Ngayon, may sinasabi din po mga kapatid na dahil din po sa pagtataas po ng sweldong ito, meron pong mga presyo na parang sumasabay. So yung sinasabi po, ito po ay nakakadagdag sa bilis ng inflation. Alright. Andiyan na ba siya? Subukan natin ulit. Opo. Nasa linya ngayon, subukan natin si Ginoong Calixto Chiquiamco. Hello, sir. Hello, maganda umaga, Ted. Sorry sa trouble po sa aming problemang technical. Anyway, sige po, pwede ba ho lamang natin malaman po saan kayo humuhugot? Bakit po ninyo gusto mo nang isuspend ito pong 85 pesos na wage increase for Metro Manila? Well, sa dalawang punto to, Ted, no? Yung una, ang tingin namin, kulang ang public consultation, no? Kasi ang Bangko Sentral ay nagulat sa increase, no? Ang sabi nila, in-expect nila 12%, 6%, naging 12%. So, palagay ko, kulang ang public consultation. Yun ang nasa batas na kailangan merong public consultation. Ang pangalawang punto namin is that ang wage setting, it should be tripartite, no? Merong tripartism. Ibig sabihin, ang as employer, employee, the labor at ang government will get together to set wages para yung interest ng lahat ay kinukonsider. Sa palagay namin, itong spirit of tripartism was not followed because ni-railroad to this was voted on only by government and labor na over the objections ng mga employer representative. So, sa tingin namin ay kailangan may consensus ng among the three, hindi yung basta i-railroad. Yun ang tingin namin, no? So, hinihingi lang namin na i-follow yung batas tungkol sa spirit on the tripartism and public consultation. Okay, ilagay ko muna sa konteksto ngayon, sir, na sunod na po ng wage board yung proseso, no? Kumbaga, doon ho ako sa presumption of regularity, no? Nasunod nila yung Opo. proseso, nag-publish na po sila, and effective na po ito July 25, yung first tranche po na 60 pesos. Okay. So, Opo. kung hindi kayo pakikinggan doon sa sinasabi nyo na sandali lang, hindi dumaan yan sa due process at may mga nilabag na panuntunan po yung wage board, ano ba effect nito ngayon? Dito po sa ekonomiya natin, sa inflation, pwede ho ba ninyong ipaliwanag po sa simpleng pamamaraan? Magkakaroon po ng tinatawag nating wage price spiral dyan. And that's why ang ibig
miski na ang Bangko Sentral ay nabahala sa napakalaking pagtaas. Historic nga ang sa words ni Secretary Tolentino, no? So magkakaroon, ipapasa to pihado ng mga ating mga businesses sa either consumer. So magkakaroon ng wage price spiral. Pag tumaas yung inflation, ayan na naman, magkakaroon naman increased wage demands, etc. So una is tataas ang inflation. Pangalawa is that mga small business natin ngayon, mga maliliit na restaurants, for example, maliliit na grocery stores, mga yan tatamaan, no? So ang maaring maging epekto niyan is that magkakaroon ng less employment, considering also na employment and unemployment natin napakataas na, mga 9 million Filipinos, no? So hindi sila makikinabang dito sa pagtaas ng sweldo. So sila ay mas mahihirapan sa pagtaas ng inflation sa presyo ng mga bilihin. So pangatlo, maaring ang central bank ay taas pa ang interest rate. Tinaas na nga nila because of inflation, so tataas pa. Ang problema pa rin dito is that alam nyo, ang langis, flexible po, maaaring tumaas, maaaring bumaba. Pero itong mandated wage increase, sticky po yan. Hindi na po pwedeng bumaba yan. Miski na bumaba ang presyo ng mga langis at iba pang produkto, ang wages hindi po bababa. So, ang mapiperwisyo po niyan ang ating mahihirap kasi tataas po ang inflation kung masyadong mataas. That's why ang hinihingi namin sana merong consensus among all the three at magkaroon pa ng consultation. Pero ang sinasabi mo mga ako, itutuloy nila, well, ang problema dyan is magkakaroon ng masasakta ng ekonomiya natin. Irreversible na po ito ika ninyo kasi nga itinaas mo na yan, kapag sumabay dito yung taas din po ng presyo eventually ng mga pangunahing bilihin lalo na, hindi naman bababa yung presyo na yun kaninyo. Oo, yan ang problema diyan. Very sticky po yan, no? Oo. Sige, ganito. Sir, pwede ho ba ninyong mapagtansya rin kailan mararamdaman ng taong bayan yung effect nito? Ulitin ko, mamaya na po yung panig ng mga manggagawa kasi ang mga manggagawa, mas malaki pa nga hinihingi Sa atin po ngayon, ang binabanggit ni Ginoong Calixto ay dahil dito, meron din pong kaakibat ito na pagtaas na ng presyo ng produkto at serbisyo. Kasi nga, tumaas yung cost di po ba ng production? Yes, okay. po. Because of labor cost, no? So, ibig sabihin nga po, dahil tumaas yung sweldo, tataas din po, kakambal nito, yung pagtaas na rin po sa presyo ng ilang pong mga produkto dahil tataas din po yung labor cost. Manganganak nga ito, kumbaga may domino effect. More or less po, kailan natin mararamdaman ito? Maramdaman natin diyan gradually over the course of the months, no? Yung kasi siyempre yung mga ibang businesses mas mabilis itataas yung presyo nila at yung mga iba hindi. Yung mga iba naman magiging response niyan cut down sila ng labor or even yung hours na ibibigay nila kasi tumaas yung cost nila, no? So gradually yan over the next succeeding months, makikita natin yung effect niyan. Okay, yung ipinapangalandakan ng Labor Department na hindi yung mga maraming small and medium, may exemption naman. They can file an exemption sa Labor Department para hindi sila masama dito sa wage increase sa kanilang mga manggagawa. Ano po yung sagot doon? Hindi lang naman yung sino ba yung i-exempt nila at ano ba yung mga proseso na kailangan na exemption. Saka ang majority naman niyan still affected rin miski na yung mga medium scale industries, apektado yan. At saka nga kaninyo, no, sino ba itong mga ito na makakahingi ng exemption? At saka kung ikaw naman merong sabihin mo na meron kang restaurant
ang trabahador mo, sabihin na po natin 20 lamang, pero alangan namang yung mga kapwa manggagawa sa iba, may aumento po ng ganito, yung manggagawa mo hindi mo aumentuhan. Oo. Saka, saka ang Ted, hindi lang naman yung sweldo tataas, piti yung mga contributions mo, Oo nga. SSS, etc. Plus the fact that yung 13th month pay rin tataas, di ba? So, hindi lang confined doon sa wage increase yan Piti yung lahat ng mga benepisyo tataas At saka po yung distortion, no? Yung wage distortion sa level ng ibang mga manggagawa. Tama yun. Yung mga medyo slightly above lang ng minimum wage, alam nga naman hindi mo rin adjust yan. Magkakaroon ng lack of moral pagka yan, di ba? Kasi kung tinaas mo yung mga minimum wage earners pero yung mga medyo hindi mataas ng konti, kailangan i-adjust mo rin. So parang lahat ng kailangan i-adjust mo yung mga sweldo nila kasi magkakaroon ng wage distortion nga. Okay, sir, ang claim po ninyo hindi ito dumaan sa totoo, no, na tripartite na pagpupulong at totoong public consultation. Sorry po, no, just to be straightforward. Anong dahilan nito para ito ang i-push ng Secretary of Labor at maging perhaps ang Malacanang, ang Presidente Marcos Jr., ipapangalandakan itong wage increase na sa kanyang zona? Well, baka sa tingin nila, maganda to, pangpapogi sa kwan, pero ang palagay ko, malito. Kasi ang mahihirap, the poor will be the one to bear the brunt of this wage increase, no? Pero hindi namin sinasabi na hindi dapat magkaroon ng wage adjustment. Dapat lang yung interest ng lahat i-consider, no? Ang nangyari in-overrule nila yung objection ng mga employer Sa inyo dati naman nagkakaroon ng consensus niyan Sa inyong pagtansya, more or less, kung mag-uumento man, magkano ho ba ang makatarungan para sa sektor po ng negosyo? Well, mahirap sabihin yan, pero ang sinasabi ng Bangko Sentral, in-expect nila yung kalahati, hindi 12% but 6%. Saka alam mo, marami naman pwedeng gawin ng gobyerno para improve ang sitwasyon ng ating manggagawa. No, kamukha pwedeng babagsakin nila ang presyo ng pagkain. Kamukha kami, sinasabi namin, bakit hindi natin ibaba ang taripa ng mais? Para nga noon, babagsak ang presyo ng chicken at pork. No? Kasi ngayon napakataas 15% ang taripa Yung so, feeds, para sa feeds, no? Ibaba? Para sa feeds, ng local, opo. Oo. So yung mga mayroong mga ibang maring gawin para ma-increase yung purchasing power ng ating manggagawa. Nabanggit po ninyo na ang tatamaan talaga nito ang pinakamahihirap. Pwede niyo bang ipaliwanag yon sa madali po at simpleng kauna-unawang pamamaraan, Professor? Ito ho kasing sinasabi no, na bagamat nagbigyan ng dagdag na sweldo ang minimum wage earner, eventually, hindi rin naman ito pakikinabangan kasi nga tataas din yung presyo. Kayo na po magpaliwanag, sir, please. Hindi, saka ang magbe-benefit lang naman dito yung kokonting mga manggagawa na nasa mga formal enterprises, no? Mga 10% lang na ating labor force yung organized yung iba hindi Mga iba rin marami mga informal workers lang yung mga nasa gig workers o part-time lang at maraming unemployed and underemployed. So hindi sila makikinabang. Kokonti lang ang makikinabang dito. Yung lang nasa organized na mga kumpanya, no? Pero yung mga iba, yung mga mahihirap, mafe-feel nila yung pagtaas ng presyo. Yung mga hindi nasa organized, yung mga nagtitinda dyan sa kalye, ngayon, lahat yan
makikita nila increase ng presyo pero hindi sila makikinabang. Opo. Sir, kayo ba'y sumulat na sa tanggapan ng Presidente o maging kay Labor Secretary dito pa sa inyo pong panawagan na ito? Hindi pa po. Kinakausap namin yung mga ibang organisasyon na kamukha ng BCCI, Federal. Kung lahat kami sumulat sa Presidente o sa Labor Productivity Commission na i-reconsider nila. Okay. Again, sir, yung po namang kabilang banda, ang panawagan nga ng Labor, kulang pa yan eh. Barya yan eh, yung 85 na yan, dalawa pang bigay, no? Hindi pa biglaan. Muli po, ano ang inyo po masasabi sa kanila? Ang hinihingi nga po dito ng Labor, dapat ang minimum wage po at least 1,200 per day for Metro Manila eh. Sa totoo lang, baka mas lalong umalis yung mga factories dito sa atin. In fact, lalo na, alam niyo, yung ating mga dating industries like garments at light industries, nag-alisa na, di ba? Nagpunta na ng Vietnam at Bangladesh, no? So, hindi pwedeng unlimited yung increase o sobrang taas eh. Saka dapat i-consider natin yung epekto doon sa hindi tumatanggap ng minimum wage, yung mga nasa informal workers nga, yung mga unemployed. Alam mo, mga 9 million ang mga Pilipino ang mga walang trabaho o kulang ang trabaho. So yan sila maapekto, hindi naman sila tatanggap. No? So only a narrow sector of society will benefit from continuous wage increases. Okay, sige po. So napakahirap po nitong ang balansehin kasi ngayon sa Pulse Asia Survey, ang number one concern ng mga Pilipino ay controlling inflation, no? And then, ang pangatlo naman, increasing the pay of workers, no? So how do you manage that? Sir, kung kayo po ang economic advisor ng Presidente. Ang palagay ko, ang pinaka-importante, i-increase yung productivity nga ng ating workers at even yung sa farms natin para bumagsak ang presyo ng mga bilihin. Ang kwan talaga is increased productivity. No? Sa ngayon, yung ating mga farms, mababa ang productivity. That's why mataas ang presyo ng mga pagkain. Opo. Yung nga po ang sinasabi din po ng grupo ng mga farmers, no, yung increase food productivity, lalo na kasi basic po ang unang kailangan ng tao, pagkain, no, Sir Calixto. Oo. Oo. Kumbaga po sir, mag-aumento ka man ng sweldo kada buwan, kada taon, kung pamahal naman ng pamahal ang bilihin, walang pupuntahan, di ba? Pataas ka lang ng pataas ng sweldo, hinahabol mo lang na hinahabol din yung pataas na presyo ng bilihin. Ganun po yun, ano po? In simple economics. Opo. Talagang dapat ang wage increases accompanied with increased productivity, no? Okay, sige po. So, salamat. Okay ka na ba? Sige. Apo. So, sir, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag na ito. At, hintayin natin kung may tugon. Bagamat ngayon po July 22 na. Ang implementasyon na ho ay July 25. Ginoong Calixto Quiamco. Okay, maraming po salamat. Thank you, mga kapatid. Ang Foundation for Economic Freedom po ay isang public advocacy organization na nakatuon po ang focus nila at ang kanilang pinaglalaban para nga po sa economic and political liberty, good governance, and others. Alright? Sa Ginoong Calixto Quiamco ay isa po sa mga ekonomista at isa po sa mga bibihirang summa cum laude graduate ng economics at pinag-aaralan po itong mga bagay na ito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal
Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.